Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's reflection. So malapit na yung Valentine's guys. Isang araw na lang, bukas na lang. So marami na ngayon ang nakahanda, naka-schedule na mag-date. Di ba? Sugadong punuan mga restaurant yan. So, nung unang panahon, kung maalala nyo guys, iba yung panliligaw, di ba? Mas valuable siya. Talagang mag-e-effort ka. Di ba? Merong uso dyan. Dati, di ba? Magsibak ng kahoy, ihigib ka ng tubig, tapos pagka nag-uusap kayo, love letter lang, madalas love letter. Di ba? Susulat ka ng love letter. Kung inabutan nyo pa yung stationery, doon ka susulat. Pag medyo may kaya ng konti ng budget, stationery. Pag wala, yellow pad lang. O kaya yung puting long paper. Diba? So yun guys. Tapos may mga nalagay pa sa sulat. Gagawa ka ng mga puso-puso. Lalagay mo smile before you open. Yan, talagang maganda. Aayusin mo, gagawa ka talaga ng effort. Kaya napakalaga nung unang panahon talagang classic. Although ako guys, inabutan ko pa yun yung sulat-sulat, mga high school siguro ko. Uso pa yun. Pero ngayon talagang wala na. Dahil nga sa modern technology, wala na, mabilisan na lang, di ba? Chat dito, Viber, email. So at kung ano-ano pa. Pero ayon sa ano guys, statistic, mas maganda raw na ang isang tao ay babae o lalaki mag-aasawa. Kasi mas malaking statistic, mataas yung bilang na nagsasabi, mas maayos ang buhay nila. Kasi nga lang, pag may asawa ka, di ba, magiging priority mo na yung pamilya mo. Di ba? Responsibilidad mo na sila, trabaho, pamilya. Tapos pag uwi mo ng bahay, nandyan si Mrs. kung di siya magtatrabaho, inaalagaan ka, maging maayos. So, mas malaking porsyento ayon sa survey na mas maganda pagka nag-asawa ang lalaki o babae. Hindi naman lahat guys, kasi yung iba naman naghihiwalay, di ba? Mas mataas na porsyento lang. Meron din naman yung iba pagka kasi single lang, lalo na pag lalaki, di ba? Naging irresponsible. Inom dito, labas doon, barkada dito, di na umuwi, di na tumutulong, nakatambay na lang, at kung ano-ano pa. Dahil nga wala namang responsibilidad na pamilya. Kaya ginagawa niya kung gusto niya kahit hindi siya umuwi, nuuna yung barkada. Kaya talagang yung buhay niya, pagka hindi siya nag-asawa, o talagang ganun na lang ang naging buhay niya, hindi nagiging maganda ang resulta. So sa panahon natin ngayon kasi ang pag-ibigay parang commercial na rin, di ba? Nagbibigay ng mga mamahaling gamit, lalo na pag sa mga mayayaman, di ba? Yung mga bag, ang halaga niya mga milyon, Louis Vuitton, di ba? Luxury car. So talagang commercial na. Pagka may mga ganun ka, siyempre, hindi ka nasagutin ng babae, di ba? Na ganun ang mga ibibigay mo. At bukod doon, siyempre, pagka pinairal mo, dalawa kasi emotion o desisyon. Pag emotion ang pinairal mo, anong mangyayari sa'yo? Siyempre, pagka babae yan, may in love yan sa gwapo, di ba? Kinikilig yan. Matipuno. O yung iba, gusto nila perfect, di ba? Tall, dark, and handsome. Talaga naman may in love ka pagka ganun. Pero ang tanong dito, madaling may in love, pero napakahirap yung i-maintain o patagalin yung relasyon, di ba? Lalo na kung ang tinitignan mo lang o pinahira mo ay yung emotion mo. Ganon din sa babae, di ba? Gusto natin, yung mga ideal na sinasabi nila, perfect din, mahaba ang buhok, maputi, mahinhin, di makabasag ng pinggan, o mala Maria Clara, para at least sigurado ka na okay siya, di ba? Sa yung inaasahan. Pero kasi yung romantic love, talagang yun ang pinaka problema. Kung hindi magtagal, kahit na in love pa kayo sa isa't isa at kilaunan, ay hindi rin pala
magtatagal dahil sa hindi. Una siguro dahil mabilis lang kayo nagkakilala, mabilis lang nagkasagutan, at wala namang effort masyadong binigay. Diba? So, yun ang nangyayari sa panahon na ang decision mo o ang emotion mo pinairon. Pero pagka decision mo, 'di ba? Yung kasi 'di ba pagka decision nag-start 'yan sa romantic love. Lahat naman, 'di ba? Na-in love muna hanggang sa magkakilala kayo sa isa't isa, hanggang sa mag-decide na kayo na mag-asawa na, 'di ba? Pero pag mag-asawa na kayo, not all the time, guys. Lalo na kung lumipas na yung 5 years, 10 years, 15 years and above, yung may in love ka sa asawa mo, hindi all the time. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo na siya mahal, di ba? May time na parang lumilipas din o inahayaan mo lang. Basta magkasawa lang kayo, di ba? Kaya yung iba, pagka ganun nangyari, at hindi na binigyan pansin yung, yung asawa nila, minsan hiwalay na rin. Kaya napakaganda na kung ang desisyon mo, ang pairalin mo kaysa dun sa emotion mo. Kasi pagka emotion, mahal mo ngayon, baka bukas hindi na, o mahal mo na naman kinabukasan, yung parang ganun, di ba? Kailangan manatili talaga yung pagmamahal mo sa yung asawa, lalo pat hindi naman na araw-araw kinikilig ka, di ba? Sa una lang ang mga yun, yung kinikilig ka sa asawa, lalo na pag may mga anak na kayo, talagang halos nakapokus na kayo minsan sa mga anak nyo. So, paano nga ba talaga mapanatili ang isang matatag na relasyon sa panahon natin ngayon? So, ayon sa mga kawikaan, chapter 19, verse 14, namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Yun guys, napakalinaw, di ba? Namamana daw natin. Totoo naman yun. Yung bahay, yung kayamanan, pwede mo yung ipasa sa anak mo, di ba? O galing sa magulang mo. Di ba? Mapabinata ka man o dalaga ka man, pwede. Pero ngayon, ang pinaka-importante, sabi niya, kay Yahweh lang manggagaling ang mabuting may bahay. So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin ng guys, ipagdasal mo ang mapapangasawa mo. Diba? Kaya mga anak natin, habang maaga pa, pagdasal natin na sana ang mapangasawa nila ay ang una, yung may takot sa Diyos at talagang family-oriented siya. Hindi yung bisyo sa bisyo lang natupag, hindi responsable. Siyempre, bilang magulang naman, di ba? Pagka nagkagano yung anak mo, masasaktan ka rin, may hirapan ka rin. Kaya pagdasal po natin ay yung ating mga anak, o kung binata ka man o dalaga, pagdasal mo na ang magiging asawa mo. Kasi nga, ang pag-aasawa kasi ay sacred, di ba guys? Sacred yan, kaya nga nagpapakasal sa simbahan para maging sagrado sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Hindi man perfecto, siyempre, alam naman natin, marami rin kinakasal na hindi nagtatagumpay din. Kaya nga, lalo na kung hindi mo ginawang sentro ang pagmamahalan nyo, pagiging mag-asawa nyo sa Diyos. At siyempre, ingatan din, surrounded by people, kung sino yung mga kinakasama mo o mga kaibigan mo. Kung ang mga kaibigan mo, irresponsible rin, di ba? Inom doon, inom dito, kahit may mga pamilya na, wala din, di ba? Mag-aaway lang kayo kung hindi kanya priority. Kaya talagang mas maganda yung wisdom na galing sa magulang, na alam ng magulang, di ba, ang pinaka-best sa atin. Hindi tayo papahamak. Kaya nga, di ba, maraming anak na napapahamak, matitigas ang ulo. Pag sinabi ng magulang, hindi ko masyadong type yung boyfriend mo, di ba? O yung girlfriend mo. Parang hindi responsable. Tapos, siyempre, sa katigasan ng ulo ng mga anak, hindi nyo pa kilala, bago lang. So, wala na magagawa yung magulang. Tapos, pag nag-asawa na, yun, hindi magtatagal, maghihiwalay din dahil sa katigasan ng ulo. Kaya makinig din po tayo sa ating mga magulang na sila yung gagabay sa atin para sa pag-aasawa. Alright? So, sa kapatid natin ngayon nanonood sa akin vlog na may matinding karamdaman,
problema sa pamilya, relasyon, at sa financial. Sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, hingin mo na sa Diyos ang iyong kahilingan. Ang material na bagay man, di ba? Lahat yan ay magiging sagrado at ibibigay ng ating Panginoong Yesus. Type mo na lang, Lord, bless niyo pang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Bedridden na, Lord. May taning na po sa buhay. Stage 4 cancer na po. At kung ano pa mang karamdaman bumabalot sa kanyang katawan, ipuin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo, Lord. Tanggalin niyo po, haplusin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa relasyong nagkawatak-watak at nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunuan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli, ibalik ang magandang relasyon. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad ng upat, kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much.